Pinagkatiwala ang puso, ngunit tinraidor ng sariling asawa at matalik na kaibigan. Sa gitna ng ulan at malaking tiyan, pinalaya si Sofia sa sariling pamamahay habang naririnig ang halakhak ni na Miguel at Clarissa. Wala ka ng silbi, Sofia. Ang huling sampal ng katotohanan. Ngunit sa bawat patak ng luha, isang matinding paniningil ang isinisilang. Sino ang tunay na reyna ng Forbes Park? Mababawi ba ni Sofia ang dangal para sa kanyang anak? Hindi kita kailanman minahal, Sofia. Sa totoo lang, kailangan ko lang ang pirma mo para makuha ang lahat ng iniwan ng tatay mo. Ang akala mo ba, seryoso ako sa kasal na ito? Every touch, every kiss, it was all just a business move. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa isang estranghero. Nagmula yon sa bibig ni Miguel, ang lalaking pinagkatiwalaan ni Sofia ng kanyang buhay at ng sanggol na ngayon ay 7 buwan nang naninirahan sa kanyang sinapupunan. Ang boses ni Miguel ay malamig, walang bakas ng pagsisisi, at mas matalas pa sa anumang patalim na matatagpuan sa kusinang kinalalagyan ni Sofia ngayon. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Sofia ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon. Ito ang paboritong ulam ni Miguel na maingat niyang niluto sa kabila ng pamamanas ng kanyang mga paa at ang hapdi ng kanyang likod dahil sa bigat ng kanyang tiyan. Nais sana niyang surprisahin ang asawa sa kanilang anibersaryo. Ngunit siya ang nakatanggap ng sorpresang habambuhay na magmamarka sa kanyang kaluluwa. Nabitawan ni Sofia ang tray. Ang porselanang mangkok ay humalik sa sahig, nagkapira-piraso, at nagkalat ang mainit na sabaw sa kanyang paanan. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso ng likido sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila paghinto ng pintig ng kanyang puso. Ang mundo na dati ay makulay at puno ng pangarap ay biglang nagmistulang abo sa kanyang paningin. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library, narinig niya ang isang pamilyar na tawa. Isang tawa na madalas niyang marinig sa mga sandali ng katuwaan. Kay Clarissa yon, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. "You're so mean, Miguel," wika ni Clarissa na may halong laro sa boses. Pero aminin mo, magaling siyang umarte bilang martyr na asawa. Ni hindi niya napansin na habang natutulog siya sa gabi, tayo ang magkasama sa kabilang kwarto. Ang bawat salita ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa dibdib ni Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit na kumakawala. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa silid na yon at saktan ang mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato, ang kanyang lalamunan ay nanuyo. At ang tanging tunog na lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi na lunod sa katahimikan ng malawak na mansyon. Napahawak siya sa kanyang malaking tiyan. Naramdaman niya ang maras na sipa ng kanyang anak. Tila ba maging ang sanggol ay nararamdaman ang pait ng katotohanan. "Anak, patawad." Bulong niya sa sarili. Ang boses ay basag na parang ang porselana sa sahig. Lalong naging masakit ang lahat nang maalala niya ang kanyang ama. Namatay ang kanyang ama na ang huling hiling ay ang makita siyang masaya sa piling ni Miguel. Ipinagkatiwala ng kanyang ama ang lahat ng pinaghirapang ari-arian sa lalaking akala niya ay magiging katuwang niya sa pagbuo ng pangarap. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan, isang planadong panlilinlang upang dahan-dahang nakawin ang kanyang dangal at kinabukasan. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay biglang nagmistulang isang malaki at malamig na bilangguan. Ang mga alaala ng kanilang mga ngiti, ang mga pangako sa ilalim ng buwan, at ang mga plano para sa kanilang anak ay naging mga multo na ngumungot siya sa kanyang kamangmangan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Miguel at Clarissa na magkahawak ang kamay. Ang kanilang mga mukha ay bakas
Ang pagkagulat nang makita si Sofia na nakatayo sa dilim ng hallway, napapaligiran ng basag na pinggan at talsik ng sabaw. Ngunit ang pagkagulat ni Miguel ay mabilis na napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti. Wala siyang nakitang takot o pagsisisi sa mga mata ng asawa. "So, narinig mo na pala," simpleng sabi ni Miguel habang inaayos ang kanyang kurbata. "Hindi na tayo kailangang magpanggap." Honestly, Sofia, nakakasawa na rin ang mukha mong laging mukhang biktima. "You're just a signature to me, nothing more." Lumapit si Clarissa kay Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay at pananakit. "Don't look at us like that, Sofia. Business is business. At sa mundong ito, ang mga mahihina at masyadong mabait ay laging naiiwan sa huli. Consider this a lesson." Sa mga sandaling iyon, ang huling bahagi ng pusong nagmamahal ni Sofia ay tuluyan ng nadurog. Ngunit sa ilalim ng guho ng kanyang damdamin, may isang bagong emosyon ang nagsimulang mag-alab. Isang malamig at matalim na determinasyon. Ang sakit ay nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit kasabay nito ang pag-usbong ng isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan pa siya lulugar sa bahay na hindi na sa kanya? Sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan kung ang mga taong itinuturing niyang mundo ang mismong sumira nito? Bago pa man siya makasagot sa sariling kaisipan, narinig niya ang mabibigat na yabag ng takong mula sa hagdanan. Si Doña Aurora, ang kanyang biyenan, ay pababa na may dalang isang maliit na maleta. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay walang anumang bakas ng awa para sa nagdadalang taong manugang. Tama na ang drama, Sofia. Ang maautoridad na boses ni Doña Aurora ang bumasag sa tensyon. "Inimpake ko na ang ilang gamit mo. Hindi na kailangan ng isang baliw at pabigat na asawa sa pamamahay na ito. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas." Tumingin si Sofia sa kanyang biyenan. Pagkatapos ay kay Miguel at Clarissa. Siya ay nag-iisa, sugatan, at tila walang kalaban-laban sa gitna ng unos. Ang kanyang buong pagkatao ay binalot ng isang matinding pait na tila hindi na matatapos. Tumalikod si Sofia. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ngunit habang siya ay naglalakad papalayo sa mga taong nagnakaw ng kanyang kaligayahan, isang pangako ang kanyang ibinaon sa bawat patak ng kanyang luha. Hindi ito ang wakas. Ito ay ang simula lamang ng isang mahaba at madugong paniningil na hindi nila inaasahan. Napatigil siya sa may pintuan ng mansion, lumingon sa huling pagkakataon, at sa loob ng kanyang isipan ay nagtanong, hanggang kailan kaya tatagal ang kanilang halakhak bago sila malunod sa sarili nilang mga kasalanan? Ang bawat hakbang ni Sofia papalayo ay tila pagtalikod sa sarili niyang kaluluwa. Ngunit hindi pa siya nakakarating sa malaking tarangkahan nang marinig niya ang malamig at mapang-utos na boses ni Miguel. "Hindi siya aalis, Mama. Sa kalagayan niya ngayon, baka kung ano ang sabihin niya sa labas. People will talk. Sabihin nila, pinabayaan natin ang asawa ko habang buntis. We need to keep her here for her own safety." Ang mga salitang safety at safety ay tumunog na parang mga rehas na bakal na isa-isang bumabagsak sa paligid ni Sofia. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi siya papalayasin dahil sa awa, kundi dahil natatakot silang mabunyag ang kanilang mga baho bago pa man nila tuluyang malimas ang kumpanya ng kanyang ama. Ibinalik si Sofia sa kanyang silid. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at pagmamahal. Ngunit ngayon ay amoy alikabok at pagkakataon. Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone at ang lahat ng paraan upang makatawag sa labas. Ang bawat bintana ay ipinako at ang pinto ay nilagyan ng kandado mula sa labas. Ang mansion na Forbes Park ay naging isang gintong hawla at si Sofia ang ibong pinutulan ng pakpak. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang bangungot. Tuwing umaga, pumapasok si Doña Aurora
na may dalang tray ng pagkain at isang maliit na puting tableta. Ang mukha ng matanda ay nakasuot ng maskara ng pag-aalala, isang plastik na pagmamalasakit na mas nakakasuka kaysa sa lason. Inumin mo ito, Sofia. Para ito sa nerbiyos mo. Sabi ng doktor, masyado kang naging emosyonal kaya nagdedeliryo ka. Postpartum depression daw yan, kahit hindi ka pa nanganganak. Masyado kasing mahina ang loob mo, anak. Wika ni Doña Aurora habang pilit na isinusubo ang gamot. Tiningnan ni Sofia ang kanyang biyenan. Nakikita niya ang kislap ng katusuhan sa likod ng mga salitang anak. Alam ni Sofia na ang tabletang iyon ay hindi para sa kanyang kalusugan, kundi upang gawin siyang laging tulog, laging lutang, at laging walang kakayahang lumaban. Tumango siya ng dahan-dahan, inilagay ang gamot sa ilalim ng kanyang dila at uminom ng tubig. Nang makalabas na ang matanda at marinig ni Sofia ang pag-ikot ng susi sa pinto, mabilis niyang iniluwa ang tableta sa isang maliit na tissue at itinago ito sa ilalim ng kutsyon ng crib na inihanda niya noon para sa kanyang sanggol. Ang mapait na lasa ng gamot ay nanatili sa kanyang dila, isang paalaala na ang bawat sandali ng kanyang buhay ngayon ay isang labanan ng talino. Isang hapon, habang nagpapanggap siyang tulog, pumasok ang mata ng katulong na si Nanay Ising upang maglinis. Si Nanay Ising ang pinakamatagal na silbi sa bahay, ang nakasaksi sa paglaki ni Sofia sa ilalim ng pagmamahal ng kanyang ama. Habang nagpupunas ng alikabok, naramdaman ni Sofia ang isang mainit at magaspang na kamay na humawak sa kanyang braso. "Iha, gising ka ba?" Bulong ni Nanay Ising. Ang boses nito ay puno ng takot, ngunit may kasamang malasakit. Idinilat ni Sofia ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakakita siya ng isang kakampi. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Nanay Ising. Ang kanilang mga mata ay nag-usap, isang tahimik na sumpaan na hindi nila hahayaang magtagumpay ang kasamaan sa loob ng bahay na ito. Ang dugtong sa isipan ni Sofia habang nanginginig ang kanyang mga labi. "Iha," bulong muli ni Nanay Ising, habang ang mga mata nito ay mabilis na sumusulyap sa pinto. "Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Alam kong hindi ka baliw. Nakita ko kung paano nila itinatapon ang mga gamot mo sa basurahan bago kanila painumin ng bago. Mag-ingat ka, Sofia. Ang mga dingding dito ay may mga tainga." Isang mabilis na pag-abot ang ginawa ni Nanay Ising sa ilalim ng kanyang apron. Inilabas niya ang isang maliit na supot na tela na naglalaman ng ilang barya at lukot na 20 pesos. "Ipunin mo ito, iha. Pakonti-konti. Hindi ko alam kung kailan mo ito kakailanganin, pero ang bawat sentimo ay kalayaan." Naramdaman ni Sofia ang init ng luha sa kanyang mga mata sa gitna ng karangyaan ng Forbes Park, sa gitna ng mga chandelier na kristal at mga mamahaling muebles. Ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa magaspang na palad ng isang matandang katulong. Kinuha ni Sofia ang supot at mabilis itong isinilid sa ilalim ng kutsyon ng crib, katabi ng mga iniluwa niyang tableta. Ito ang kanyang golden moment, isang maliit na hakbang, isang lihim na pundasyon para sa kanyang pagbangon. "Salamat, Nanay Ising," mahina niyang sagot. "Huwag kang mag-alala sa akin. Para sa anak ko, magiging matatag ako." Ngunit ang katahimikan ng hapon ay muling nabasag nang marinig ang yabag ng mga takong sa hallway. Mabilis na bumalik si Nanay Ising sa kanyang paglilinis habang si Sofia ay muling nagpanggap na tulog. Ang kanyang paghinga ay ginawa niyang mabagal at tila malalim ang pagkakaidlip. Bumukas ang pinto ng walang katok. Si Clarissa yon. Pumasok siya na tila siya na ang bagong may-ari ng silid. Naamoy ni Sofia ang matapang na pabango nito, ang pabangong madalas niyang amuyin sa kurbata ni Miguel nitong mga nakaraang buwan. Narinig niya ang pagbukas ng mga drawer ng kanyang vanity table. Ang tunog ng mga alahas na kinakalkal ay parang mga kuko
na kumakamot sa kanyang balat. Ang daming magagandang bagay. Bulong ni Clarissa sa sarili, puno ng inggit. Soon, Sofia, na mapapasa akin din ang lahat ng ito. Pati ang apelyidong pilit mong pinanghahawakan. Naramdaman ni Sofia ang paglapit ni Clarissa sa kanyang kama. Ang presensya ng babae ay parang isang madilim na ulap. Tumayo si Clarissa sa tapat ng kanyang mukha at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Sofia ang isang matalim na tingin na tila sinusuri kung tunay ba ang kanyang pagkakatulog. Alam mo, Sofia, wika ni Clarissa, ang boses ay puno ng kamandag. Masyado kang naging kampante. Akala mo, sapat na ang pagiging mabait na asawa. Pero tingnan mo ngayon, nakakulong ka rito habang kami ni Miguel ay nagpaplano na para sa aming kasal pagkatapos mong manganak at maideklarang hindi fit na maging ina. Nanigas ang buong katawan ni Sofia. Hindi fit na maging ina? Iyon pala ang balak nila, ang agawin ng kanyang anak at itapon siya sa isang mental institution. Ang galit ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Bago lumabas si Clarissa, narinig ni Sofia ang pagbukas ng pinto ng closet kung saan nakatago ang lumang vault ng kanyang ama. Doon, nakita ni Sofia sa kanyang isipan si Doña Aurora na madalas ding nakatitig sa vault na yon. Bakit ganoon na lamang ang interes nila sa mga lumang dokumento ng kanyang tatay? Anong lihim ang itinatago ng bakal na pintong yon na hindi pa nila nabubuksan? Ito ay isang misteryong nakabitin sa hangin. Isang piraso ng puzzle na kailangan niyang mabuo. Lumipas ang ilang oras at nang tuluyan ng tumahimik ang bahay, dahan-dahang bumangon si Sofia. Ang kanyang tiyan ay kumirot. Isang babala na ang stress ay unti-unti nang kumakain sa kanyang lakas. Lumapit siya sa bintana. Sinubukang silipin ang labas sa pagitan ng mga nakapakong kahoy. Nakita niya si Manong Ben sa malayo, nagdidilig ng mga halaman, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakatingala sa bintana ni Sofia. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng lakas ng loob. Kumuha siya ng isang maliit na salamin at sinubukang gamitin ang refleksyon ng araw para magbigay ng signal. Ngunit bago pa man niya ito magawa, biglang bumukas ang pinto ng marahas. Bakit dilat pa ang mga mata mo, Sofia? Si Clarissa iyon, bumalik para sa isang bagay na nakalimutan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa salamin na hawak ni Sofia. Ang kanyang labi ay kumibot sa isang malupit na ngiti. Sabi ko na nga ba, nagpapanggap ka lang, singal ni Clarissa habang mabilis na lumalapit. Miguel, Doña Aurora, gising ang reyna nyo. Mukhang kailangan na nating dagdagan ang dosis ng gamot niya. Ang takot ay muling bumalot kay Sofia habang naririnig ang mabibigat na yabag ni na Miguel at Doña Aurora na patungo sa kanyang silid. Ang kanyang tanging sandata, ang kanyang lihim, ay nabunyag na. Lunukin mo ito, Sofia, para sa sarili mong kabutihan ito. Ang boses ni Miguel ay parang kulog na nagpayanig sa buong silid habang marahas niyang hinawakan ang panga ni Sofia. Sa likuran niya, nakatayo si Doña Aurora na may hawak na baso ng tubig habang si Clarissa ay nakasandal sa pinto. Ang mukha ay bakas ang isang mapait na tagumpay. Ang bawat daliri ni Miguel na nakabaon sa balat ni Sofia ay nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig na dati niyang pinaniwalaan ay isa na ngayong madilim na bangungot. Sa gitna ng takot, isang kaisipan ang biglang sumagi sa isip ni Sofia. Kung mananatili siyang matino sa kanilang paningin, lalo nila siyang hihigpitan. Kailangan niyang maging ang taong gusto nilang makita. Isang babaeng nawawala na sa sariling kaisipan. Biglang humalakhak si Sofia. Ang tunog ng kanyang tawa ay basag, puno ng pait, at sadyang nakakakilabot pakinggan sa gitna ng gabing iyon. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang balikat at ang kanyang mga mata ay itiningin niya sa kawalan, tila walang nakikita. Ang mga bituin, Miguel, kinakausap nila ako. Bulong ni Sofia
habang ang laway ay bahagyang tumutulo sa gilid ng kanyang labi. Sabi nila, ang sanggol ko ay isang anghel na may itim na pakpak. Pinapaatras si Miguel. Ang kanyang muka ay kakikitaan ng pandidiri at bahagyang takot. Binitawan niya ang panga ni Sofia na tila nakahawak siya sa isang maduming basahan. Nagkatinginan sina Doña Aurora at Clarissa. Ang kanilang plano na palabasing baliw si Sofia ay tila nagkakatotoo ng mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Tingnan nyo, wika ni Doña Aurora, ang boses ay puno ng pagkukunwari. Tuluyan na siyang nilamon ng kanyang sakit. Iwanan na natin siya rito. Miguel, hayaan mo na ang mga katulong ang magbantay sa kanya. Hindi na siya makakaalis sa lagay na yan. Nang marinig ni Sofia ang pag-ikot ng susi at ang paglayo ng kanilang mga yabag, dahan-dahang nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa kaba. Pinunasan niya ang kanyang muka at huminga ng malalim. Ang pagpapanggap ay nakakapagod, ngunit ito ang tanging paraan upang bigyan siya ng pagkakataon na makagalaw nang hindi nila napapansin. Lumipas ang ilang oras hanggang sa tuluyang tumahimik ang mansyon. Gamit ang isang lumang hairpin na nakita niya sa ilalim ng kabinet, dahan-dahang kinalikot ni Sofia ang kandado ng bintana na sadyang hindi masyadong hinigpitan ni Nanay Ising kanina. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ay halos hindi marinig sa gitna ng huni ng mga kuliglig sa labas. Dahan-dahan siyang lumabas sa bintana. Ang kanyang malaking tiyan ay nagpapahirap sa bawat kilos niya. Ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang balat, tila nagbibigay ng bagong lakas. Naglakad siya patungo sa likod ng garden, kung saan ang mga matatandang puno ng mangga ay nagsisilbing anino sa dilim. Dito, iha. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa madilim na sulok ng hardin. Si Manong Ben, ang matandang driver ng kanyang ama, ay nakatayo roon habang nakabalabal ng isang lumang jacket. Ang amoy ng tabako at lupa na laging kasama ni Manong Ben ay nagpaalala kay Sofia sa kapanatagan ng kanyang kabataan. Mabilis na lumapit si Sofia at hindi niya napigilang mapahikbi nang maramdaman ang mainit na yakap ng matanda. Manong Ben, akala ko mag-isa na lang ako. Huwag kang umiyak, Sofia, bulong ni Manong Ben. Ang boses ay gumaralgal dahil sa emosyon. Alam ko ang lahat. Noon pa man, may hinala na ang iyong ama tungkol sa mga balak ni Miguel. Hindi lang siya nakakilos agad dahil sa kanyang biglaang pagkakasakit. Kinuha ni Manong Ben ang isang maliit na susi at isang lumang sulat mula sa kanyang bulsa. Ang papel ay madilaw na dahil sa kalumaan, ngunit ang sulat kamay ay malinaw na pagmamay-ari ng kanyang ama. Ibinilin ito ng iyong tatay sa akin bago siya pumanaw, paliwanag ng matanda. Sinabi niya na ibigay ko lamang ito sa iyo kapag naramdaman mong wala ka nang malapitan. May lihim na account ang iyong ama, isang pondo na hindi alam ni Miguel o ng kahit sino sa pamilyang iyon. At ang susi na ito ang magbubukas sa katotohanan na matatagpuan sa loob ng lumang vault sa library. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia habang hinahawakan ang sulat. Binasa niya ang bawat salita ng kanyang ama. Ang bawat pangungusap ay parang isang yakap mula sa kabilang buhay, nagbibigay sa kanya ng dahilan upang lumaban. Nalaman niya na ang mansyon na tinitirhan nila ngayon ay nakapangalan pa rin sa kanya. At ang anumang pirma na nakuha ni Miguel ay walang bisa kung mapapatunayan ang panlilinlang nito. Manong Ben, kailangan ko ng tulong mo, wika ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon. Kailangan nating makuha ang mga dokumento sa loob ng vault nang hindi nila nalalaman. Ngunit bago pa makasagot si Manong Ben, naramdaman nila ang isang kakaibang pakiramdam na tila may nakatingin sa kanila. Tumingala si Manong Ben sa itaas na palapag ng mansion. Doon, sa isa sa mga bintana ng library,
Nakita nila ang isang silueta ng isang tao na nakatayo at nakatingin sa kanilang direksyon. Ang liwanag ng buwan ay sapat na upang makita ang isang kislap ng salamin. May nakakita sa kanila. Bumalik ka na sa loob, Sofia. Ngayon na. Bulong ni Manong Ben nang may halong kaba. Mabilis na naglakad pabalik si Sofia. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib. Habang umaakyat siya pabalik sa bintana, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan. Sino ang aninong yon sa library? Si Miguel ba? O ang mas mapanganib na si Doña Aurora? Sa loob ng madilim niyang silid, itinago ni Sofia ang sulat at ang susi sa loob ng isang luma at butas na unan. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag sa hallway, papalapit sa kanyang pinto. Wala nang kwenta ang opinyon ng isang baliw, Sofia. Maupo ka at manahimik. Nandito ang mga bisita ko, kaya huwag kang magkakalat ng kahihiyan. Ang boses ni Miguel ay parang isang malamig na hampas ng hangin habang inaayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Si Sofia, na nakasuot ng isang kupas na duster at may magulong buhok para panindigan ang kanyang pagpapanggap, ay nanatiling nakayuko sa gilid ng mahabang hapagkainan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mga upuan, sapat na upang bumaon ang kanyang mga kuko sa kahoy na nara. Gabi iyon ng isang espesyal na hapunan sa mansyon. Ang hapag ay puno ng mga mamahaling putahe, may litson, hipon, at iba't ibang klase ng prutas na tila ba may malaking selebrasyon. Ngunit para kay Sofia, ang bawat amoy ng pagkain ay nagpapaalala sa kanya ng pait ng kanyang sitwasyon. Ang irony ay nanunuot sa kanyang sistema. Siya ang may-ari ng lahat ng ito, ngunit siya ang pinagmumukhang palamuti na walang halaga sa sarili niyang tahanan. Pumasok si Clarissa sa dining room, suot ang isang pulang damit na hapit sa katawan. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete at sa kanyang daliri ay kumikinang ang isang sing-sing na naging dahilan upang halos tumigil ang paghinga ni Sofia. Iyon ang engagement ring ng kanyang yumaong ina, isang pamanang ginto na may brilyante na itinago ni Sofia sa kanyang jewelry box na ngayon ay ninakaw na rin mula sa kanya. Good evening, everyone! Masiglang bati ni Clarissa, sabay haplos sa balikat ni Miguel sa harap mismo ni Sofia. Sana ay nagustuhan niyo ang mga bulaklak na ipinadala ko para sa center table. I thought this house needed more life. Salamat, Clarissa. Mas mabuti pang ikaw ang nag-aayos dito kaysa sa asawa kong laging nakatulala. Sagot ni Miguel na may halong pangungutya habang nakatingin kay Sofia. Naupo sila sa hapagkainan. Si Doña Aurora ay nasa kabisera. Ang kanyang mukha ay parang isang santang nagbabantay. Bago magsimulang kumain, hinawakan ni Doña Aurora ang mga kamay ni Miguel at Clarissa at pilit na isinama ang kamay ni Sofia sa kanilang bilog. Panginoon, simula ng panalangin ni Doña Aurora, ang boses ay puno ng plastik na kabanalan. Salamat sa pagkaing ito. Gabayan niyo po ang aming pamilya, lalo na ang aming kawawang Sofia na nawawala sa tamang pag-iisip. Naway tanggapin niya ang kanyang kapalaran at wag nang maging pasakit sa kanyang asawa. Turuan mo siyang sumunod at manahimik para na rin sa ikabubuti ng bata sa kanyang sinapupunan. Amen. Ang bawat salita sa dasal na yon ay parang lason na ibinubuhos sa tenga ni Sofia. Ang paggamit ng relihiyon para itago ang kanilang kasamaan ay ang pinakamasakit na bahagi ng kanilang gaslighting. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kamay ni Sofia ay may ibang ginagawa. Lihim niyang binuksan ang isang maliit na digital recorder na ibinigay sa kanya ni Nanay Ising kanina, na nakatago sa loob ng isang sikretong bulsa sa kanyang duster. Habang kumakain, ang pag-uusap ni Miguel at Clarissa ay lalong naging lantarang kawalang hiyaan. Miguel, pirma na lang ng board ang kailangan natin. Wika ni Clarissa habang humihigop ng wine. Kapag naibenta na natin ang ancestral house ng mga magulang ni Sofia sa Batangas, makukuha na natin ang capital para sa bago nating kumpanya sa Singapore.
Wala nang makakapigil sa atin. Don't worry, Clarissa, sagot ni Miguel. Madaling makuha ang pirma ni Sofia. Isang pagpanggap lang na kailangan niya ng medical papers para sa anak niya. Pipirma yan ng hindi nagbabasa. After all, she's not in her right mind, di ba? Umalakak ang tatlo. Ang tunog ng kanilang tawanan ay tila mga kuko na kumakamot sa dingding ng puso ni Sofia. Ang bawat sip-sip nila ng alak ay galing sa pawis at dugo ng kanyang ama. Ito ang kanyang golden moment. Imbes na sumabog sa galit, tumayo si Sofia ng dahan-dahan. Kinuha niya ang pitsel ng tubig at lumapit kay Clarissa. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko, parang isang taong walang malay sa paligid. Tubig. Kailangan ng tubig ng mga bulaklak. Bulong ni Sofia, ang boses ay matamlay at tila galing sa malayo. Dahan-dahan niyang isinali ng tubig sa baso ni Clarissa. Ang tubig ay umahos mula sa pitsel, bumubula sa loob ng kristal na baso hanggang sa umapaw ito ng kaunti sa kamay ng babae. Nanigas si Clarissa, ang kanyang mukha ay bakas ang pagkairita, pero pinigilan niya dahil sa presensya ni Doña Aurora. Ngumiti si Sofia, isang maliit at tago ng ngiti. Habang tinitingnan ng takot sa mga mata ni Clarissa na baka bigla siyang magwala. Ito ang maliit na tagumpay ni Sofia. Ang makitang natatakot din sila sa kabaliwan na sila mismo ang gumawa. Umalis ka na rito, Sofia. Nakakairita ka. Singhal ni Miguel nang makitang nabasa ang kamay ni Clarissa. Pabalik na sana si Sofia sa kanyang upuan nang biglang dumanas ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Ang sakit ay parang isang kidlat na gumuhit mula sa kanyang likod patungo sa kanyang tiyan. Napahawak siya sa mesa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Miguel, ang baby. Sumasakit ang tiyan ko. Mahina niyang sambit. Sa pagkakataong ito ay hindi na pag-arte ang nararamdaman niyang kaba. Tumingin lang si Miguel sa kanya. Ang mga mata ay walang anumang bakas ng pag-aalala. Itinuloy niya ang paghiwa sa kanyang karne at uminom muli ng wine. Umakyat ka na lang sa taas at matulog, Sofia. Masyado ka lang nag-overthink. Huwag mo kaming istorbohin sa pagkain. Malamig na sagot ni Miguel. Pero Miguel, seryoso ito. Parang may mali. Pakiusap ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig na sa totoong takot para sa kanyang anak. Tumayo si Doña Aurora at lumapit sa kanya. Hindi para alalayan siya, kundi para itulak siya ng bahagya patungo sa pintuan. Sabi nang umakyat ka na, Sofia. Huwag kang gumagawa ng eksena para lang makuha ang atensyon ng asawa mo. Nakakasawa na ang drama mo. Habang paakyat ng hagdan si Sofia, hawak ang kanyang tiyan at ang bawat hakbang ay tila pag-akyat sa isang bundok ng tinik, naririnig pa rin niya ang tawanan nila sa baba. Ang bawat halakhak ni na Miguel at Clarissa ay tila nanunumbat sa kanyang kahinaan. Nang makarating siya sa kanyang madilim na silid, naramdaman niya ang isang maligamgam na likido na dumadaloy sa kanyang hita. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang katanungan ang bumabalot sa kanyang isipan, puno ng desperasyon at bighati. Anong gagawin niya kung sa gabing ito ay mawala ang tanging dahilan kung bakit siya nananatiling buhay? Sapat na ba ang kanyang pagtitimpi kung ang buhay na mismo ng kanyang anak ang nakataya? Narinig niya ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas. Siya ay mag-isa, nakakulong, at ang kanyang anak ay nasa panganib. Dito na ako titira sa tabi ng kwarto mo, Sofia, para masiguro naming hindi ka nagagawa ng mga eksenang nakakahiya. At para na rin masanay ka na sa presensya ko, dahil balang araw, ako na ang tatayong ina ng batang iyan sa sinapupunan mo. Ang boses ni Clarissa ay parang isang malamig na lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Sofia. Umaga na, at ang sikat ng araw na pumapasok sa pagitan ng mga nakapakong kahoy sa bintana ay nagbibigay ng kakaibang anino sa mukha ng kanyang dating kaibigan. Si Clarissa ay nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Hawak ang isang tumpok ng mga hanger na may nakasabit na mga mamahaling damit.
mga damit, na malinaw na hindi pag-aari ni Sofia sa ilalim ng kumot. Ang katawan ni Sofia ay nanginginig sa matinding panghihina. Ang likidong dumaloy sa kanyang hita kagabi ay natuyo na, ngunit ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng isang mapurol na kirot sa kanyang puson. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Ang kanyang mga labi ay tuyot at nagbibitak. Sa kabila ng pisikal na pagdurusa, kailangan niyang manatiling tahimik. Kailangan niyang lunukin ang kanyang boses upang hindi nila mahalata na ang kanyang isipan ay mas matalas pa sa abot ng kanilang hinala. Ano, Sofia? Wala ka bang sasabihin? Pangungutya ni Clarissa habang nagsisimulang ilagay ang kanyang mga gamit sa loob ng closet ni Sofia. Ay oo nga pala, sabi ni Tita Aurora. Nasa ibang mundo na ang isip mo. Sayang. Sayang ang ganda mo. Naging baliw ka lang dahil sa sobrang pagmamahal sa isang lalaking hindi ka naman pinahalagahan. But don't worry, I'll take good care of everything you leave behind. Especially Miguel. Tumawa si Clarissa, isang tunog na parang pagkiskis ng matalim na kuko sa isang makinis na sahig. Lumapit siya sa vanity table ni Sofia at kinuha ang isang bote ng mamahaling pabango. Walang pasintabi niyang ibinuhos ang bango sa hangin. Tila binubura ang huling bakas ng presensya ni Sofia sa sarili nitong silid. Ang bawat patak ng likido na humahalimuyak ay naging simbolo ng unti-unting pagkawala ng pagkakakilala ni Sofia sa loob ng mansyon. Sa ilalim ng kumot, ang mga daliri ni Sofia ay mahigpit na nakakapit sa tela. Ang kirot sa kanyang puson ay unti-unting humuhupa. Isang palatandaan na ang kanyang katawan ay lumalaban pa rin para sa kaligtasan ng sanggol. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Clarissa ay nagdudulot ng mas matinding sugat sa kanyang puso. Look at this. Wika ni Clarissa habang binubuksan ang isang malaking kahon sa tabi ng closet. Inilabas niya ang isang lumang shawl na ganchilyo, ang huling alaala ni Sofia mula sa kanyang yumaong ina. Ang baho naman nito. Mukhang basahan na. Bagay lang ito sa iyo ngayon, Sofia. Isang basahang itinapon na ng tadhana. Padaskol na inihagis ni Clarissa ang shawl sa sahig at walang pakundangan niyang tinapakan ito habang naglalakad patungo sa bintana. Ang makitid na sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Clarissa na nagmukhang isang demonyong nagpapanggap na anghel. Alam mo ba kung ano ang hawak ko kagabi? Habang natutulog ka. Pagpapatuloy ni Clarissa, ang boses ay puno ng kayabangan. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at iwinagayway ito sa harap ng mukha ni Sofia. This is the deed of assignment. Nakapirma na si Miguel bilang administrator ng estate ng tatay mo. Ang kailangan na lang ay ang thumb mark mo. Dahil sa mata ng batas, masyado ka ng unstable para humawak ng panulat. Once makuha namin yon, ang lahat ng shares ng tatay mo sa kumpanya ay mapapasa akin na. Nanigas ang buong pagkatao ni Sofia. Ang kanyang ama ay nagtrabaho ng buong buhay para sa kumpanyang yon, hindi upang maging laruan lamang ng isang traidor na kaibigan. Ang bawat selyo at pirma sa dokumentong yon ay binuo mula sa pangarap ng kanyang pamilya na ngayon ay dahan-dahang kinakain ng kasakiman ni Clarissa. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng tahimik na pagre-rebelde. Habang nakatalikod si Clarissa at abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas sa salamin, dahan-dahang inabot ni Sofia ang dulo ng shawl na itinapon sa sahig. Gamit ang kanyang mga daliri na nanginginig pa, hinila niya ito palapit sa kanyang higaan. Iniyakap niya ang malamig na tela sa kanyang tiyan, tila ba humihingi ng basbas at lakas mula sa kanyang ina. Ang amoy ng lumang tela ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang nakawin ng sinuman. Sa gitna ng pangungutya, nahanap niya ang kanyang sandigan. Why are you so quiet, Sofia? Muling tanong ni Clarissa. Lumingon siya at nakitang yakap ni Sofia ang shawl. Gusto mo ba yan? Sige, yakapin mo ang basahan mo. Bagay kayong dalawa. Parehong luma, parehong sira.
Lumapit si Clarissa at kinuha ang isang baso ng gatas na iniwan ni Nanay Ising sa bedside table. Tiningnan niya muna ito, tila nag-iisip, bago dahan-dahang ibinuhos ang puting likido sa sahig sa mismong tapat ng pinto. Oops, my bad, sabi ni Clarissa na may nakakalokong ngiti. Linisin mo yan mamaya, ha? O baka gusto mong dilaan na lang? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay hindi man lang tumingin sa direksyon ni Sofia. Direkta siyang lumapit kay Clarissa at hinawakan ito sa baywang. Clarissa, stop playing with her. May meeting pa tayo sa mga investors ng Singapore Group, wika ni Miguel. Pagkatapos ay bumaling siya kay Sofia na may pandidiri. Sofia, sa susunod na linggo ay darating ang mga board members dito sa bahay. Magpanggap ka na lang na natutulog o kahit ano. Huwag na huwag kang lalabas ng kwartong ito. Do you understand? Hindi sumagot si Sofia. Hinayaan niyang lumaylay ang kanyang ulo, tila isang manika na nawalan ng buhay. Nang makalabas na ang dalawa at muling narinig ang tunog ng susi na pumipihit sa labas, dahan-dahang imulat ni Sofia ang kanyang mga mata. Ang apoy ng determinasyon sa loob niya ay lalong nag-alab. Napansin niya ang isang pirasong papel na nalaglag mula sa folder ni Clarissa kanina. Isang maliit na post-it note na may nakasulat na pangalan. Attorney Salvador. Final Execution. Sino si Attorney Salvador? Ito ang bagong misteryong nakabitin sa hangin. Alam ni Sofia na ang dating abogado ng kanyang ama ay si Attorney Valdez. Sino ang bagong pangalang ito na kasabwat sa pagpapatupad ng kanilang madilim na plano? Bumangon si Sofia. Dahan-dahan niyang nilabanan ang panghihina ng kanyang katawan. Lumapit siya sa pintuan at tiningnan ang natapong gatas sa sahig. Ang puting likido ay dahan-dahang kumakalat, parang ang kanyang mga pangarap na unti-unting nadudungisan. Ngunit sa halip na maiyak, kumuha siya ng isang maliit na tissue at isinawsaw ito sa gatas. Isinulat niya ang pangalang Salvador sa likod ng sulat ng kanyang ama na itinatago niya sa unan. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng ingat. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niya ang pagpihit muli ng doorknob. Hindi niya inaasahang babalik agad ang sinuman. Ang tunog ng metal na tumatama sa kahoy ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Wala siyang oras para bumalik sa kama. Napatigil si Sofia sa gitna ng silid. Hawak ang ebidensya ng kanyang pag-iimbestiga habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Bakit ka nakatayo riyan? Akala ko ba ay hindi mo na kayang igalaw ang iyong mga binti dahil sa sobrang panghihina? Ang boses na yon ay hindi kay Miguel o kay Clarissa. Ito ay ang matigas at mapanghusgang tinig ni Doña Aurora. Ang pinto ay tuluyan ng bumukas at ang matanda ay nakatayo roon, hawak ang isang rosaryo sa kanyang kaliwang kamay, habang ang kanyang kanang kamay ay nakahawak pa rin sa doorknob. Ang kanyang mga mata, na tila mga mata ng isang lawin, ay mabilis na bumaba sa mga kamay ni Sofia. Mabilis na ikinuyom ni Sofia ang kanyang palad. Itinatago ang maliit na piraso ng papel sa loob ng kanyang kamao. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan niyang hinayaan ang kanyang katawan na sumandal sa dulo ng kama, at ang kanyang mga mata ay muling itinungo sa kawalan. Ang kanyang labi ay bahagyang nakabukas na tila isang taong walang malay. Tubig! Kailangan ko ng tubig. Mahina at gumaralgal na sabi ni Sofia, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang dumausdos patungo sa sahig. Nagpapanggap na nawalan ng balanse. Lumapit si Doña Aurora, ngunit sa halip na tulungan ang nagdadalang taong manugang, ay tiningnan lamang niya ito ng may pandidiri. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa parket na sahig ay tila bawat segundo ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Sofia sa bahay na yon. Nakahandusay ka na naman sa sahig na parang isang pulubi, asar na sabi ni Doña Aurora.
Tumayo ka riyan bago ka pa makita ng mga katulong at sabihing pinababayaan ka namin. At ano yang hawak mo? Nanigas si Sofia. Ang pawis sa kanyang palad ay nagdudulot ng bahagyang pagkabasa sa papel na itinatago niya. Wala, wala po, bulong niya habang dahan-dahang isinisiksik ang kamao sa ilalim ng kanyang hita. Bago pa man makapagsalita muli ang matanda, pumasok si Nanay Ising na may dalang planggana ng maligamgam na tubig. Doña Aurora, hayaan niyo na po. Ako na ang bahala sa kanya. Pinapatawag po kayo ni Sir Miguel sa baba. May kailangan daw po siyang itanong tungkol sa mga dokumento sa library. Tumingin ng matalim si Doña Aurora kay Nanay Ising bago muling bumaling kay Sofia. Siguraduhin mong uminom siya ng kanyang gamot, Ising. Ayokong marinig na nagwawala na naman siya mamaya. Nang marinig ang pagsara ng pinto at ang paglayo ng mga yabag ng matanda, mabilis na binitawan ni Sofia ang kanyang pagpapanggap. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Tinulungan siya ni Nanay Ising na makaupo muli sa kama. Salamat, Nanay Ising. Hingal na, sabi ni Sofia. Sino si Attorney Salvador? Narinig mo na ba ang pangalang yon? Napatigil si Nanay Ising sa pagpupunas ng noo ni Sofia. Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng kaba. Si Salvador? Iyon ang abogadong laging kausap ni Miguel nitong mga nakaraang linggo. Hindi siya ang dating abogado ng iyong ama. Balita sa kusina, siya raw ang eksperto sa paglilipat ng mga ari-arian ng mabilis at lihim. Lalong lumakas ang kutob ni Sofia. Ang Attorney Salvador na ito ang magiging mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak kung hindi siya kikilos. Nanay Ising, kailangan kong makapunta sa library. Seryosong sabi ni Sofia habang mahigpit na hawak ang braso ng matanda. Nakaalis na ba sila, Miguel at Clarissa? Umalis na sila para sa dinner meeting. Pero nandoon pa si Doña Aurora sa kanyang tsapel nagdarasal. Ito na ang pagkakataon mo, Sofia. Pero mag-ingat ka. Ang bawat hakbang mo sa pasilyo ay kailangang maging kasing tahimik ng isang anino. Dahan-dahang tumayo si Sofia, tinitiis ang pamimintig ng kanyang mga binti at ang bigat ng kanyang tiyan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumasabay sa takbo ng oras. Sa tulong ni Nanay Ising, dahan-dahan silang lumabas ng silid. Ang mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga kurtina ang maririnig. Pagdating sa tapat ng library, ang pintong gawa sa mabigat na kahoy ay tila isang dambuhala na nagbabantay sa mga lihim. Gamit ang susi na ibinigay ni Manong Ben, dahan-dahang ipinasok ni Sofia ang metal sa loob ng trangka. Ang tunog ng pagpihit ng mekanismo ay nagbigay ng isang mahinang tunog ng bakal na nagtagpo. Isang senyales na ang pinto ay bukas na. Sa loob ng library, amoy lumang papel at floor wax. Agad na hinanap ni Sofia ang vault na nakatago sa likod ng malaking painting ng kanyang ama. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan ang susi sa vault. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng vault ang narinig ni Sofia. Sa loob, tumambad ang mga dokumentong matagal nang hinahanap ng kanyang mga kaaway. Kinuha niya ang isang makapal na folder at mabilis na binasa ang laman nito. Doon niya nakita ang katotohanan, ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga resibo ng kasino na may pangalan ni Miguel. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang sulat na selyado at may nakasulat na, "Para sa aking apo." Bago pa man mabuksan ni Sofia ang sulat, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa gate. Maagang bumalik sina Miguel at Clarissa. Kasunod nito ay ang tunog ng pagbukas ng main door sa ibaba at ang boses ni Doña Aurora na sumisigaw. "Miguel, bakit kayo bumalik agad? At bakit bukas ang ilaw sa library?" Nanigas si Sofia sa gitna ng silid. Ang folder ay hawak pa rin niya at ang vault ay nakabukas. Ang mga yabag ng sapatos na tumatama sa hagdanan ay mabilis na papalapit.
Wala na siyang oras para itago ang lahat. Napatingin si Sofia sa bintana ng library, pagkatapos ay sa pinto na anumang sandali ay bubukas. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang pisngi, at ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling paghinga na tila isang huling hiling sa gitna ng panganib. Paano siya makakatakas sa library nang hindi nakikita kung ang folder na hawak niya ang tanging ebidensya na magliligtas sa kanya at sa kanyang anak mula sa kamay ng mga halimaw? Bakit mo iniwan ang pinto na hindi nakakandado, Miguel? Paano kung may nakapasok dito at nakita ang mga plano natin? Ang boses ni Clarissa ay parang isang matalas na huni ng sirena na bumasag sa katahimikan ng hallway. Ang bawat salita niya ay naghatid ng kilabot sa buong katawan ni Sofia. Sa loob ng library, ang hangin ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Ang folder na naglalaman ng mga lihim ni Miguel ay mahigpit na nakayakap sa dibdib ni Sofia. Ang mga kanto nito ay bumabaon sa kanyang balat, ngunit wala siyang nararamdamang sakit, kundi ang matinding kaba. Mabilis na isinara ni Sofia ang vault, ngunit ang tunog ng pagdapat ng bakal sa bakal ay tila isang pagsabog sa gitna ng silid. Wala na siyang oras para ayusin ang painting ng kanyang ama. Sa isang mabilis at desperadong desisyon, isiniksik niya ang kanyang sarili sa likod ng makakapal na kurtinang pelus na nakasabit sa gilid ng malaking bintana. Ang kanyang malaking tiyan ay nagpapahirap sa bawat galaw, at ang bawat sipa ng kanyang anak ay tila isang pagsusumamo na huwag silang hayaang mahuli. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa hallway ay pumasok sa silid na lumikha ng mahabang anino ni Miguel at Clarissa sa sahig. Naririnig ni Sofia ang tunog ng mabibigat na yabag ni Miguel sa parket, papalapit sa gitna ng library. Wala namang tao rito, Clarissa. Masyado ka lang paranoid, asar na sabi ni Miguel. Maririnig ang pagbagsak ng kanyang susi sa ibabaw ng mesa. Isang tunog ng metal na tumama sa matigas na kahoy. Uminit lang ang ulo ko sa investor na yon. Akala mo, kung sinong malinis, ayaw pirmahan ang merger dahil lang sa ilang butas sa audit. Dahil palpak ang ginawa ni Attorney Salvador, sinasabi ko sa iyo, Miguel, kailangan nating ayusin ang mga dokumentong yon bago pa mag-ingay ang board. Sagot ni Clarissa, ang boses ay puno ng pagkairita. Naramdaman ni Sofia ang paghinto ng kanyang hininga nang marinig ang tunog ng mga yabag na papalapit sa painting ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang presensya ni Miguel sa tapat lamang ng kurtina kung saan siya nagtatago. Ang amoy ng alak at sigarilyo mula sa asawa ay nanunuot sa tela ng kurtina na nagdudulot ng matinding pagkasuklam sa kanyang sikmura. Wait, bakit tabingi itong painting ni Papa? Tanong ni Miguel. Ang katahimikan na sumunod ay tila 1,000 taon para kay Sofia. Naririnig niya ang marahang paghaplos ni Miguel sa frame ng painting. Sa mga sandaling iyon, ang puso ni Sofia ay tila lalabas na sa kanyang lalamunan. Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nangahas na kumurapam ito ang kanyang misteryong nakabitin. Ang takot na anumang segundo ay mahahawi ang kurtina at mabubunyag ang lahat. Ngunit bago pa man mahawakan ni Miguel ang vault, isang malakas na tunog ng basag na baso ang narinig mula sa ibaba. Kasunod ang tili ni Nanay Ising. Diyos ko, ang apoy! Miguel! Aurora! Tulong! Oh, tulong! Sigaw ni Nanay Ising mula sa kusina. Anong nangyayari? Sigaw ni Miguel. Sabay takbo palabas ng library, kasunod si Clarissa. Ang kanilang mga yabag ay mabilis na lumayo, pababa ng hagdanan. Alam ni Sofia na yon ang pagkakataon niya. Ang distraction na ginawa ni Nanay Ising ay ang kanyang tanging paraan para makatakas. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod, lumabas siya mula sa likod ng kurtina. Mabilis niyang inayos ang painting, isinuksok ang folder sa loob ng kanyang maluwag na duster at dahan-dahang lumabas ng library. Pagdating niya sa madilim na pasilyo, nakita niya si Doña Aurora na mabilis ding bumababa. Hindi siya napansin ng matanda dahil sa taranta. Mabilis na pumasok si Sofia sa kanyang silid
at ibinanday ang pinto. Humiga siya sa kama, hinihingal, habang ang folder ay nakatago sa ilalim ng kanyang likuran. Sa labas, naririnig niya ang mga sigawan at ang tunog ng tubig na isinasaboy sa sahig. Maya-maya pa, tumahimik ang lahat. Isang intentional accident ang ginawa ni Nanay Ising para iligtas siya, at alam ni Sofia na may malaking utang na loob siya sa matanda. Dahan-dahan niyang inilabas ang folder. Binuksan niya ang selyadong sulat na may nakasulat na, "Para sa aking apo." Sa loob nito, nahanap niya ang isang dokumentong hindi niya inaasahan, isang trust fund na may kalakip na video file sa isang maliit na USB drive. Binasa niya ang huling habilin ng kanyang ama. "Sofia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang kinatatakutan ko. Huwag kang magtitiwala kay Miguel. Ang lahat ng yaman ng pamilya natin ay nakatago sa account na tanging ang fingerprint mo at ang DNA ng iyong anak ang makakapagbukas. Pinrotektahan ko kayo hanggang sa huli." Naramdaman ni Sofia ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang ama ay hindi siya pinabayaan. Ngunit sa likod ng folder, may isa pang nakasingit na papel. Isang litrato. Isang litrato ni Miguel at ng isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Kasama ang isang babaeng hindi si Clarissa. Isang panibagong pait ang bumalot kay Sofia. Hindi lang si Clarissa ang itinatagong babae ni Miguel. May isa pa. Isang pamilyang matagal na niyang itinatago gamit ang pera ng ama ni Sofia. Bago pa man maproseso ni Sofia ang lahat, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Miguel. Basang-basa ang polo at mukhang galit na galit. Lumapit siya sa kama ni Sofia at marahas siyang hinila paupo. "Saan ka nanggaling kanina, Sofia?" Sabi ni Clarissa. Parang may nakita siyang anino sa library. At bakit amoy lumang papel ang kwartong ito? Tumingin si Sofia sa mga mata ng kanyang asawa. Ang takot ay wala na. Napalitan na ng isang malamig na puot. Ngunit kailangang manatiling sarado ang kanyang bibig. Sa ilalim ng kanyang likuran, nararamdaman niya ang matitigas na kanto ng folder na tila nagbabantay sa kanyang buhay. Ang bawat segundo ng pagtitig ni Miguel ay parang isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humahati sa kanyang hininga. "Amoy papel?" bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay nanginginig at tila galing sa ilalim ng lupa. Pinilit niyang gawing lito ang kanyang mga mata, hinayaang bumagsak ang kanyang balikat na tila isang taong wala ng lakas. Baka ang mga multo ni Papa, Miguel, sinasabi nila sa akin na ang bahay na ito ay amoy abo na, katulad ng puso ko. Isang malakas na singhal ng inis ang pinakawalan ni Miguel. Marahas niyang binitawan ang panga ni Sofia, tila nandidiri sa bawat dampi ng kanyang balat sa asawang itinuturing na niyang basura. Humakbang pabalik si Miguel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nililibot ang bawat sulok ng silid. Naghahanap ng anumang hindi tugma sa ayos ng silid ng isang taong nawawala sa sarili. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Sofia ang magaspang na papel ng folder na bumaon sa kanyang likuran. Ang bawat sipa ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila isang babala na huwag siyang magpapakita ng anumang emosyon na maglalantad sa kanyang tunay na lagay. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot, puno ng amoy ng usok mula sa kusina na humahalo sa halimuyak ng lumang alikabok na dala niya mula sa library. Amoy usok lang pala, asar na bulong ni Miguel habang pinapagpagan ang kanyang basang polo. Muntik nang masunog ang kusina dahil sa katangahan ni Ising. At ikaw, Sofia, huwag mo akong tinitingnan ng ganyan. Nakakairita ang mga mata mong tila laging may isinusumbong. Naglakad si Miguel patungo sa pinto, ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon muli. Ang board meeting ay sa makalawa na. Attorney Salvador will be here to finalize the papers. Huwag mong susubukang gumawa ng eksena, dahil kung hindi,
Baka hindi mo na masilayan ang batang yan paglabas niya sa mundo. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto at ang muling pag-ikot ng susi mula sa labas ay tila isang hatol ng kamatayan na umaling-awngaw sa apat na sulok ng silid. Nang matiyak ni Sofia na malayo na ang mga yabag ni Miguel, dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumisigaw sa sakit, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso nang muling mahagip ng kanyang paningin ang litratong nakuha niya sa loob ng folder. Isang litrato ng kaligayahan, si Miguel, nakangiti habang karga ang isang batang lalaking may 4 na taong gulang at sa tabi nila ay isang babaeng may maamong mukha na tila isang anghel. Ngunit ang anghel na iyon ay hindi estranghero kay Sofia. Siya yun, si Elena, ang nakababatang kapatid ni Clarissa na binalita nilang namatay na sa ibang bansa. 3 taon na ang nakalilipas. Isang matinding pait ang nanuot sa lalamunan ni Sofia. Hindi lang siya pinagtaksilan ng kanyang asawa at matalik na kaibigan. Ginawa siyang gatasan ng isang buong pamilya ng mga mandaraya. Ang kumpanya ng kanyang ama, ang bawat sentimo ng kanilang yaman, ay ginamit ni Miguel upang buhayin ang isang lihim na pamilya habang siya ay ikinukulong sa sarili niyang bahay. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng pananahimik sa gitna ng unos. Dahan-dahang hinaplos ni Sofia ang kanyang tiyan. "Anak?" Bulong niya sa gitna ng kadiliman. Ang boses ay puno ng isang uri ng lakas na tila nanggaling sa kailaliman ng lupa. Hindi tayo biktima. Tayo ang maniningil. Sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, napansin niya ang isang bagay na nakasingit sa ilalim ng USB drive sa loob ng folder. Isang maliit na ledger na sulat kamay ng kanyang ama. Doon, nakalista ang bawat transaksyon ni Miguel, ang bawat pisong ninakaw nito mula sa kumpanya na inilipat sa isang account sa Singapore. Ngunit may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa huling pahina. Salvador, the Judas. Pagtanto ni Sofia na ang abogadong Salvador na ito ay hindi lamang basta abogado ni Miguel. Siya ang taong nagmamanipula ng mga pirma at dokumento upang magmukhang legal ang lahat ng pagnanakaw. Sa kabilang bahagi ng mansyon, naririnig niya ang marahas na pagtatalo ni Clarissa at Doña Aurora. Ang kanilang pagkakaisa ay tila nagkakaroon na ng lamat dahil sa takot na baka may nakakaalam na ng kanilang mga lihim. "Sinasabi ko sa iyo, Aurora, may nakita akong tao sa library." Bulyaw ni Clarissa mula sa hallway. "Kung hindi si Sofia, sino? Si Ising o si Ben? Kailangan na nating tapusin ito bago pa tayo mabulilyaso." Kinuha ni Sofia ang USB drive at mabilis itong isinilid sa loob ng locket ng kanyang kwintas, ang tanging alahas na hindi nila nakuha dahil lagi itong nakatago sa ilalim ng kanyang duster. Ang folder naman ay maingat niyang isiningit sa pagitan ng mga spring ng kanyang kama, isang lugar na alam niyang hindi nila kailanman papansinin dahil sa kadumihan nito. Humiga siya muli, pinilit na pakalmahin ang kanyang paghinga. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang mahinang tunog sa labas ng kanyang bintana. Ang tunog ng mga kuko na kumakamot sa kahoy. Isang maliit na papel ang pilit na isinusiksik sa pagitan ng mga tabla ng bintana. Mabilis itong kinuha ni Sofia at binasa sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Sofia, nasa labas ang mga tauhan ni Salvador. Binabantayan ang bawat labas at pasok ng mansyon. Huwag kang gagawa ng anumang kilos bukas ng umaga. May darating na hindi nila inaasahan." "Ben, sino ang darating at paano makakaapekto ang pagdating na ito sa planong pagpapapirma kay Sofia sa susunod na araw?" Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang may kumatok sa pinto. Ngunit ang katok na ito ay hindi marahas. Ito ay 3 mahihinang katok. Isang senyales na tanging si Nanay, Ising lamang ang gumagawa. "Iha, buksan mo ang pinto ng bahagya. May iniwan si Manong Ben para sa'yo. Isang bagay na makakatulong sa'yo para sa board meeting bukas."
Binuksan ni Sofia ang pinto ng kaunti at iniabot ni Nanay Ising ang isang maliit na bote ng eye drops at isang pulbos. Gamitin mo ito para magmukha kang mas malala pa kaysa sa tunay na kalagayan mo. Kailangan mong magmukhang malapit na sa kamatayan para hindi nila pilitin ang thumb mark mo sa harap ng maraming tao. Ito ang misteryong nakabitin sa kabanatang ito. Ang planong hindi inaasahan ni na Miguel. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sofia, narinig niya ang boses ni Clarissa na papalapit. Ising, anong ginagawa mo sa harap ng kwarto ni Sofia? Nanigas si Sofia sa loob ng silid habang hawak ang bote ng gamot. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang timer ng bomba na malapit ng sumabog. Huwag mong isipin na may magliligtas pa sa'yo, Sofia. Pagkatapos mong ilabas ang batang yan, itatapon ka namin sa lugar na kahit anino mo ay hindi na masisikatan ng araw. Doon ka nababagay. Sa dilim, kasama ng mga baliw na katulad mo. Ang boses ni Clarissa ay parang isang matalim na bubog na pilit na ibinabaon sa pandinig ni Sofia. Kahit nakasara ang pinto, naririnig niya ang bulyaw nito kay Nanay Ising sa labas. Ang bawat salita ay puno ng lason. Isang deklarasyon ng digmaan na walang ititira. Sa loob ng madilim na silid, hawak ni Sofia ang maliit na bote ng eye drops at ang pulbos na iniabot ni Nanay Ising. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa salamin, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa paligid dahil sa puyat at iyak. Siya ay mukhang isang anino ng babaeng dati ay puno ng buhay. Ito ang magsasakang mithiin ng kanyang paghihiganti. Habang naririnig niya ang usapan tungkol sa kanyang anak na tila isang kagamitan lamang na kailangang makuha. Naramdaman ni Sofia ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang bawat sipa ng sanggol ay tila isang pagsusumamo. Inay, iligtas mo ako. Ang puso niya ay tila unti-unting nadudurog sa bawat matalim na salita ni na Clarissa. Ngunit mula sa sakit na yon, dahan-dahang nabuo sa loob niya ang isang matibay na pasya. Isang determinasyong hindi na kayang tapatan ng kahit anong pang-aapi. Maingat niyang pinatak ang ilang patak ng gamot sa kanyang mga mata. Sandali siyang napapikit ng maramdaman ang bahagyang hapdi. Dahilan upang mamula ang kanyang mga mata at magmukhang malabo ang kanyang paningin. Pagkatapos, marahan niyang ipinahid ang kaunting maputing pulbos sa kanyang labi at pisngi. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagbago ang kanyang anyo, maputla, tila walang sigla, parang isang taong halos mawalan na ng lakas, ngunit pilit pa ring tumatayo. Ang bawat galaw niya sa harap ng salamin ay puno ng pait. Paano humantong sa ganito ang lahat? Ang asawang pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ang siya palang magiging dahilan ng kanyang unti-unting pagkamatay. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok sina Miguel at Doña Aurora. Kasunod si Clarissa na may mapang-uyam na ngiti. Ang amoy ng alak mula kay Miguel ay muling sumalubong sa kanya. Isang amoy na simbolo na ng kanyang pagdurusa. Bangon, Sofia. Narito na ang mga board members sa baba. Attorney Salvador is waiting, bulyaw ni Miguel. Ngunit napatigil siya nang makita ang hitsura ni Sofia. Ang mga mata ni Sofia ay namumula at tila luha ang hindi tumitigil. Ang kanyang balat ay kasing puti ng papel at ang kanyang labi ay nagbibitak. Mukha siyang isang taong anumang sandali ay malalagutan ng hininga. Diyos ko, Miguel! Ano ang nangyari sa kanya? Gulat na tanong ni Doña Aurora, bagaman ang kanyang boses ay mas bakas ang takot na baka hindi matuloy ang pirmahan kaysa sa tunay na pag-aalala. Baka nag-inarte lang yan para hindi makababa. Iritang sabi ni Clarissa, sabay lapit kay Sofia at marahas itong hinila mula sa kama. Tumayo ka riyan, Sofia.
Huwag mong subukang ipahiya kami sa harap ng mga investors. Dahil sa panghihina at sa epekto ng gamot, bumagsak si Sofia sa sahig. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa matigas na parke ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakahandusay, ang kanyang paghinga ay ginawa niyang mababaw at tila naghihingalo. Sinasabi ko sa iyo, Miguel, mamatay na yata yan, kaba ni Clarissa. Paano ang thumb mark kung mawawalan siya ng malay? Dalhin siya sa baba. Ngayon din, utos ni Miguel. Binuhat ni Miguel si Sofia na tila isang tumpok ng basura at dinala ito patungo sa library. Sa loob ng library, naghihintay ang 3 matatandang board members ng kumpanya, kasama ang isang lalaking may salamin at may hawak na makakapal na dokumento, si Attorney Salvador. Ang silid ay puno ng usok ng sigarilyo at ang mabigat na tensyon ng mga taong naghihintay ng kanilang parte sa nakaw na yaman. Pasensya na kayo, mga Ginoo, wika ni Doña Aurora habang nagpapahid ng pekeng luha sa kanyang mata. Masyado nang malala ang sakit ng aking manugang, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng bait, nais niyang masiguro ang kinabukasan ng kumpanya sa pamamagitan ng paglilipat ng kanyang mga karapatan kay Miguel. Inilapag ni Attorney Salvador ang mga papel sa harap ni Sofia, na ngayon ay nakalundo sa isang malaking upuan, tila walang buhay. Kinuha ni Miguel ang kanang kamay ni Sofia, nilagyan ng tinta ang kanyang hinlalaki at dahan-dahang itinatapat sa linya ng pirmahan. Naramdaman ni Sofia ang lamig ng tinta sa kanyang balat. Ito na ang huling hakbang. Kapag dumampi ang kanyang daliri sa papel, mawawala na ang lahat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang babala. Ngunit sa mismong sandali, na ididikit na ni Miguel ang daliri ni Sofia sa dokumento, narinig ang isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ng mansyon. Kasunod nito ay ang tunog ng mabilis na pagbukas ng pinto sa ibaba at ang boses ng isang lalaking puno ng awtoridad. Hinto, ang pirmahang iyan ay walang bisa sa ilalim ng batas. Napatigil ang lahat. Ang pintuan ng library ay bumukas ng marahas at doon tumambad ang isang lalaking nakasuit. May hawak na isang gintong folder. Kasama niya ang isang grupo ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation. Sino ka? Anong karapatan mong pumasok dito? Sigaw ni Miguel, habang mahigpit pa ring hawak ang kamay ni Sofia. Ako si Attorney Julian Valdez Jr., ang anak ng dating abogado ng ama ni Sofia, at narito ako para ipatupad ang final will and testament ni Don Roberto na nagsasabing ang lahat ng shares ni Sofia ay hindi maaaring ilipat sa loob ng 10 taon nang walang pahintulot mula sa itinalagang trustee. Tumingin ang lalaki ng diretso sa mga mata ni Sofia. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Sofia ang isang spark ng pag-asa. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang kasunod na sinabi ng abogado. At bukod doon, narito kami para ihain ang warrant of arrest para kay Miguel at Clarissa para sa kasong falsification of public documents at embezzlement. Biglang namutla si Clarissa at nagtangkang tumakas patungo sa bintana. Ngunit mabilis siyang naharang ng mga awtoridad. Si Miguel naman ay natuliro. Binitawan ang kamay ni Sofia at sinubukang itago ang mga dokumento sa ilalim ng mesa. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Sofia. Pinunasan niya ang pulbos sa kanyang mukha. At ang kanyang mga mata, na dati ay tila walang buhay, ay biglang nagningning sa talas ng katarungan. Tumingin siya kay Miguel, na ngayon ay nakapuso na sa sahig habang pinaposas. Tapos na ang pagpapanggap, Miguel. Malamig na wika ni Sofia. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang akala niyo ba ay hindi ko alam ang tungkol kay Elena at sa anak niyo? Napatigil si Miguel. Ang kanyang mukha ay binalot ng matinding takot. Paano nalaman ni Sofia ang lihim na tanging sila lamang ni Clarissa ang nakakaalam? Ngunit bago pa makasagot si Miguel, biglang hinawakan ni Sofia ang kanyang tiyan. Isang matinding kirot na mas matindi kaysa sa lahat ng naramdaman niya, ang gumuhit sa kanyang katawan.
Ang kanyang paningin ay muling lumabo at ang huling nakita niya ay ang paglapit ni Attorney Julian sa kanya. Sophobe, ang bata. Hindi mo ako matatalo, Sofia. Papatayin kita. Sa akin na ng lahat ng ito. Sa akin. Ang matinis na tili ni Clarissa ay umalingaw-ngaw sa buong library habang pilit siyang nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga tauhan ng NMBE. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kayabangan ay balot na ngayon ng malapot na pawis at pait. Ang bawat kalabog ng kanyang mga takong sa sahig habang kinakaladkad siya palabas ay tila isang desperadong ritmo ng isang taong huling naghihingalo sa kapangyarihan. Ngunit si Sofia ay wala ng pandinig para sa mga bulyaw ng kanyang dating kaibigan. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon na sa matinding kirot na bumabalot sa kanyang puson, isang sakit na tila unti-unting hinahati ang kanyang katawan sa dalawa. Nararamdaman niya ang init ng mga kamay ni Attorney Julian sa kanyang balikat, isang hawak na puno ng respeto at pag-aalala. Huminga ka ng malalim, Sofia. Nandito na ang ambulansya. Hindi kita pababayaan, bulong ni Julian. Ang boses nito ay kalmado, isang kaibahan sa kaguluhang nangyayari sa loob ng mansion. Tumingin si Sofia sa paligid sa huling pagkakataon bago siya ilabas. Nakita niya si Miguel, nakayuko at nakapuso sa malamig na sahig. Ang mga kamay ay nakakandado ng bakal. Ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili, ay hindi man lang makatingin sa kanya. Ang lahat ng gintong pangarap na itinayo ni Miguel gamit ang kasinungalingan ay nagmistulang abo sa harap ng katarungan. Ito ang huling paghuhukom sa loob ng tahanang iyon. Ang bawat sulok ng library na naging saksi sa pagnanakaw ay naging saksi na rin sa kanilang pagbagsak. Isinakay si Sofia sa ambulansya. Ang matinis na tunog ng sirena ay nagsimulang bumalot sa hangin, isang mahaba at walang tigil na huni na tila naghahati sa kadiliman ng gabi. Sa loob ng sasakyan, hawak ni Sofia ang kamay ni Nanay Ising na sumama sa kanya. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Sofia ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng pagpapalaya. Nanay, ang anak ko. Kailangang mabuhay ang anak. Lumaban ka. Huwag mo akong iiwan ngayon. Ngayong malaya na tayo. Ang boses ni Sofia ay halos pabulong na lamang sa gitna ng mabilis na pag-andar ng ambulansya. Ang bawat haplos niya sa kanyang tiyan ay puno ng panginginig. Tila ba sinusubukan niyang ipasa ang lahat ng natitira niyang lakas sa sanggol na nasa panganib. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng kanyang mabilis na paghinga at ang seryosong usapan ng mga paramedic habang sinusuri ang kanyang vital signs. Sa labas, ang matinis na huni ng sirena ay bumabasag sa katahimikan ng gabi na tila isang sigaw ng katarungan na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ngunit para kay Sofia, ang tunog na yon ay paalala ng bawat segundong nawawala sa kanya. Nakatingin siya sa kisame ng ambulansya at sa kanyang balintataw ay naglalakbay ang mga alaala ng nakaraang mga buwan. Ang bawat pait, ang bawat gaslighting ni Doña Aurora, at ang bawat hapdi ng pagtataksil ni na Miguel at Clarissa. Nandito lang ako, iha. Malapit na tayo sa ospital. Kapit ka lang sa Panginoon. Bulong ni Nanay Ising habang mahigpit na hawak ang malamig na kamay ni Sofia. Ang mga mata ng matanda ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang muka ay kakikitaan ng isang uri ng katatagan na tanging ang mga taong nakasaksi sa tunay na pagdurusa ang mayroon. Samantala, sa loob ng mansion sa Forbes Park, ang lahat ay balot ng kahihiyan. Ang mga board members na dati ay nakikisalo sa tawa ni Miguel ay mabilis na nag-alisan, tila mga daga na tumatakas sa lumulubog na barko. Si Miguel ay nakaupo sa sahig, ang kanyang mga mata ay blanko, habang pinapanood ang mga tauhan ng NBI na kinukuha ang mga folder at computer mula sa kanyang opisina. Hindi ito maari. Hindi ito pwedeng mangyari sa akin.
Bulong ni Miguel sa sarili. Ang kanyang hiya o matinding kahihiyan ay nanunuot sa kanyang mga buto. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo sa pamamagitan ng panlilinlang ay gumuho sa isang iglap. Sa kabilang bahagi ng silid, si Clarissa ay patuloy na nagwawala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang pulang damit ay may bahid na ng alikabok mula sa sahig. Bitawan niyo ako, mga wala kayong alam. Ako ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Sigaw ni Clarissa. Ngunit ang kanyang mga boses ay tila naglalaho na lamang sa hangin. Walang sino mang nakikinig. Pagdating sa ospital, ang mga gulong ng stretcher ay mabilis na gumulong sa kahabaan ng puting pasilyo. Ang bawat ilaw na nadadaanan ni Sofia sa kisame ay tila mga bituin na kumukurap, nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay isang serye ng liwanag at dilim. Mabilis siyang dinala sa loob ng delivery room. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng matinding sakripisyo. Habang pinaliligiran siya ng mga doktor at nurse, nakita ni Sofia ang anino ni Attorney Julian sa labas ng pintuan ng salamin. Tumango ang abogado sa kanya, isang tahimik na pangako na ang lahat ng ebidensya ay ligtas at ang hustisya ay hindi na muling makakatakas. Sofia, kailangan mong umire. Ang bata, bumababa ang heartbeat niya. Utos ng doktor. Ang boses nito ay puno ng awtoridad at pangamba. Sa bawat sakit na nararamdaman ni Sofia, iniisip niya ang kanyang ama. Inaalala niya ang bawat turo nito tungkol sa dangal at katapatan. Para sa iyo, Papa. Para sa anak ko. Bulong niya sa gitna ng matinding hirap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinuhos ang lahat ng kanyang pagkatao sa huling pagkakataon. Isang matagal at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos ng huling sigaw ni Sofia. Ang mga doktor ay mabilis na kumikilos. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Wala siyang marinig na iyak. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doktor, ang anak ko? Mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin ang doktor sa kanya, isang tingin na puno ng pag-aalinlangan at lungkot. Sa labas ng delivery room, ang monitor ay nagpapakita ng isang linyang dahan-dahang nagiging patag. Sa gitna ng katahimikan, isang nurse ang mabilis na lumapit sa doktor at may ibinulong. Biglang nabuhayan ang lahat ng tao sa loob ng silid. Ngunit bago pa man malaman ni Sofia ang katotohanan, muling bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Attorney Julian. Dala ang isang balita na hindi inaasahan ng sinuman. Sofia, kailangan mong malaman. Si Miguel, nakatakas siya sa kustodya ng NBI habang papunta sa presinto. Ang kaba ay muling bumangon sa dibdib ni Sofia. Ang kanyang kaaway ay malaya pa rin. At ngayon, mayroon itong dahilan para mas maging malupit. Ngunit ang mas matinding katanungan ay nananatili sa loob ng tahimik na delivery room. Nabuhay ba ang kanyang anak? Doctor, bakit ang tahimik? Bakit hindi ko naririnig ang iyak ng anak ko? Ang boses ni Sofia ay halos isang pabulong na pagsusumamo, tuyot at basag habang ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng malabo at maputing liwanag ng delivery room. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na pagpaparusa. Ang lamig ng bakal na higaan ay nanunuot sa kanyang likuran, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ito ang maitim na katahimikan. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap, pagkatapos ng bawat gabing ginugol niya sa pananalangin at pagtitiis sa kamay ng mga halimaw, ang tanging hinihiling niya ay ang tunog ng buhay. Ngunit ang tanging maririnig sa silid ay ang mahinang tunog ng mga kagamitang medikal na tumatama sa isa't isa at ang mabilis na paghinga ng mga nurse. Naramdaman ni Sofia ang pagpatak ng mainit na luha mula sa gilid ng kanyang mata patungo sa kanyang tenga. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila sumuko na sa labanan. Huwag naman ngayon.
Huwag mong kunin ang tanging dahilan kung bakit ako lumaban. Bulong ng kanyang kaisipan sa gitna ng naghihingalong pag-asa. Biglang, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang mahina at gumaralgal na tunog ang pumulas sa mga labi ng sanggol. Ito ay sinundan ng isang malakas at malinaw na iyak, isang himig ng tagumpay na tila bumutas sa kadiliman ng silid. Ang bawat iyak ng bata ay parang isang awit ng kalayaan para kay Sofia. Isang malusog na batang babae, Sofia, wika ng doktor, na ngayon ay may bahid na ng ngiti sa likod ng kanyang maskara. Dahan-dahang inilapit ng nurse ang sanggol sa dibdib ni Sofia. Ang init ng balat ng kanyang anak, ang maliliit na daliri na tila humahanap ng kakapitan, at ang amoy ng bagong silang na buhay ay nagdulot ng isang matinding bugso ng emosyon. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait, ng pagtataksil ni na Miguel at Clarissa ay tila naglaho. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Sofia na siya ay buo muli. Victoria, bulong niya sa sanggol. Ang pangalan mo ay Victoria dahil tayo ang nanalo. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Pumasok si Attorney Julian sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso at may bakas ng puyat. Lumapit siya sa gilid ng higaan ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sofia, kailangan nating maging mapagmatsyag. Simula ni Julian, ang boses ay mahina upang hindi magising ang bata. Nakalusot si Miguel sa mga tauhan ng NB-ONS habang inililipat siya sa kulungan. Isang itim na sasakyan ang humarang sa kanila at may mga armadong lalaki na tumulong sa kanyang makatakas. Kasalukuyan ng nagsasagawa ng manhunt operation, pero hanggat hindi siya nahuhuli, nasa panganib ka pa rin. Naramdaman ni Sofia ang muling pagbangon ng takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Sofia na nanginginig sa takot. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kanyang anak. Ang puot na nararamdaman niya para kay Miguel ay naging isang matalim na determinasyon. Hindi na niya tayo muling masasaktan, Julian. Malamig na wika ni Sofia. Ilipat niyo kami sa isang ligtas na lugar. Gamitin mo ang lahat ng resources ng trust fund ni Papa. Kung kailangang bumuo tayo ng sarili nating seguridad, gawin mo. Lumipas ang 2 araw sa loob ng ospital sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Bawat yabag sa hallway, bawat pagbukas ng pinto ay nagdudulot ng kaba sa puso ni Sofia. Si Clarissa ay nasa ilalim na ng kustodya ng pulisya at kasalukuyang sumasa ilalim sa interogasyon. Ngunit ang pananahimik ni Miguel ang mas nakakakilabot. Ang isang sugatang hayop ay mas mapanganib kapag ito ay nakakubli. Isang hapon, habang nagpapahinga si Sofia, isang nurse ang pumasok na may dalang isang malaking basket ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay magaganda, ngunit ang lahat ng ito ay kulay itim na rosas, isang simbolo ng kamatayan at paghihiganti. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Julian na mabilis na humarang sa nurse. Wala pong nakalagay na pangalan, sir. Iniwan lang po sa front desk para kay Miss Sofia. Sagot ng nurse na tila nagtataka rin sa kakaibang kulay ng mga rosas. Kinuha ni Julian ang maliit na card na nakasingit sa gitna ng mga bulaklak. Ang nakasulat doon ay maikli lamang ngunit sapat na para magpalamig sa dugo ni Sofia. Hindi pa tayo tapos sa Sofia. Ang batang yan ay sa akin. Kukunin ko ang lahat ng kinuha mo sa akin, kasama ang buhay mo. Napatitig si Sofia sa mga itim na rosas. Ang bawat talulot ay tila sumisigaw ng panganib. Ang kanyang kaaway ay hindi lang basta nagtatago. Ito ay nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon para sa isang huling paghataw. Aalis na tayo rito, Julian. Ngayon din? Utos ni Sofia habang dahan-dahang bumabangon mula sa higaan. Tinitiis ang sakit ng kanyang mga tahi. Habang inihahanda nila ang kanilang pag-alis, narinig nila ang tunog ng fire alarm sa buong ospital. Kasunod nito ay ang pagkamatay ng lahat ng ilaw sa palapag
kung saan naroon si Sofia. Ang tanging maririnig sa dilim ay ang mabilis na pagtakbo ng mga tao sa labas at ang malakas na pagtibok ng puso ni Sofia. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Sofia ang pagbukas ng pinto ng kanyang silid. Isang anino ang dahan-dahang pumasok. Hawak ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na nanggagaling sa bintana. "Sino ka?" sigaw ni Julian habang inilalabas ang kanyang sariling proteksyon. Ngunit ang anino ay hindi sumagot. Sa halip, ang tunog ng isang mahinang pagpindot sa bakal ang narinig at ang amoy ng pamilyar na pabango ni Miguel ay muling sumakop sa silid. "Akala mo ba ay matatatakasan mo ako ng ganoon kadali, Sofia? Ang lahat ng sa akin ay sa akin at walang sino mang makakakuha nito, lalo na ang isang mahinang babaeng katulad mo." Ang boses na yon ay galing sa kailaliman ng dilim. Isang pamilyar na tinig na dati ay nagpapatibok ng puso ni Sofia sa kagalakan, ngunit ngayon ay nagdadala ng matinding kilabot na tila yelo sa kanyang mga ugat. Si Miguel. Kahit sa gitna ng kadiliman, damang-dama ni Sofia ang puot na umaalingaw-ngaw mula sa asawang naging kanyang pinakamatinding kaaway. Ang amoy ng mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng usok at antiseptiko ng ospital ay nagdulot ng matinding pagkasuklam sa kanyang sikmura. Sa loob ng silid, ang tanging nagbibigay ng kaunting liwanag ay ang pulang ilaw mula sa fire alarm na patuloy sa pagkurap na lumilikha ng nakakatakot na anino sa bawat sulok. Mahigpit na niyakap ni Sofia ang kanyang anak, si Victoria. Naramdaman niya ang maliit na katawan ng sanggol na humihinga ng payapa, walang kamalay-malay, sa panganib na nakatayo sa tapat ng kanilang higaan. Ito ang matinding irony ng pagkakataon. Ang sandali ng pinakamataas na kaligayahan bilang ina ay hinaharap ang pinakamababang uri ng kasamaan ng isang ama. Naramdaman ni Sofia ang pag-atras ng kanyang hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. "Huwag ang anak ko, Miguel. Isuko mo na ang lahat. Wala ka nang matatakasan." Mahina ngunit matatag na wika ni Sofia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig tulad ng dati. Ang takot ay nandoon, ngunit ang proteksyon para sa kanyang anak ay mas matimbang. "Tumahimik ka!" bulyaw ni Miguel. Naririnig ang mahinang tunog ng pagpihit ng isang bakal na bagay. Isang patalim na kumikinang sa tuwing tumatama ang pulang ilaw ng alarm. Ang batang yan, ang tanging alas ko. Para makuha ang trust fund, ibigay mo siya sa akin, Sofia, at baka hayaan kitang mabuhay. Biglang narinig ang tunog ng mabilis na paggalaw sa dilim. Si Attorney Julian, na kanina pa nakahanda, ay sumugod patungo sa direksyon ni Miguel. Ang tunog ng pagtama ng mga katawan sa sahig at ang pagbagsak ng mga kagamitang medikal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Maririnig ang mabibigat na paghinga at ang ungol ng sakit mula sa dalawang lalaking nagbubunyi sa sahig. "Julian!" sigaw ni Sofia, habang pilit niyang iginigit-git ang kanyang sarili sa dulo ng higaan. Itinatago ang sanggol sa likod ng kanyang katawan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang mga ilaw sa buong palapag. Ang pagbabalik ng kuryente ay tila isang banal na interbensyon na naglantad sa lahat. Nakikita ni Sofia si Julian na mahigpit na hawak ang braso ni Miguel. Habang ang huli ay nagpupumiglas, ang muka ay balot ng galit at desperasyon. Ang patalim na hawak ni Miguel ay tumalsik sa ilalim ng cabinet. Lumikha ng isang matunog na tunog ng bakal sa sahig. Sa labas ng silid, naririnig na ang mabilis na yabag ng mga pulis. Ang pinto ay bumukas ng marahas at pumasok ang mga tauhan ng NBI na may hawak na mga proteksyon. Sa pagkakataong ito, wala nang takas si Miguel. "Hinto! Huwag kang gagalaw, Miguel!" Utos ng opisyal. Dahan-dahang binitawan ni Julian si Miguel, habang ang mga pulis ay mabilis na dumagan sa huli para pusasan ito. Nakita ni Sofia ang pagbagsak ni Miguel sa sahig.
Ang lalaking dati ay tinitingala sa mundo ng negosyo. Ngayon ay nakadapa, ang mukha ay nakasubsob sa maduming tile ng ospital. Wala na ang kanyang dangal, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang hiya ay hindi na lamang lihim. Ito ay naging isang pampublikong tontonan. Tumayo si Sofia ng dahan-dahan mula sa kanyang higaan kahit masakit ang kanyang mga tahi. Nilapitan niya si Miguel sa huling pagkakataon. Tumingala si Miguel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng puot, ngunit may bahid na rin ng pagsuko. Nakamit mo na ang gusto mo, Sofia. Sinira mo ang buhay ko. Bulong ni Miguel. Ang boses ay puno ng pait. Tumingin si Sofia sa kanya ng may malamig na mata. Hindi ko sinira ang buhay mo, Miguel. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Noong pinili mong ipagpalit ang iyong pamilya sa kasakiman. Ang kumpanya, ang mansyon, ang bawat sentimong ninakaw mo, lahat iyon ay babalik sa dapat nitong kalagyan. At ang anak natin, hinding-hindi niya malalaman na mayroon siyang amang katulad mo. Habang kinakaladkad si Miguel palabas ng silid, narinig ni Sofia ang boses ni Doña Aurora mula sa hallway na kasalukuyan ding inaaresto bilang kasabwat sa pagtakas ng kanyang anak. Ang matanda ay patuloy sa pag-iyak at paghingi ng tawad. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na naglalaho. Ito ang golden moment ni Sofia, ang sandali ng tunay na katarungan. Tiningnan niya si Julian na ngayon ay nagpupunas ng dugo sa kanyang labi ngunit nakangiti sa kanya ng may paghanga. Tapos na, Sofia. Ligtas na kayo. Wika ni Julian. Yumakap si Sofia sa kanyang anak na si Victoria. Naramdaman niya ang init ng katawan ng sanggol, ang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang mansion sa Forbes Park ay muli nilang bubuksan, hindi bilang isang bilangguan, kundi bilang isang tahanan na puno ng katapatan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Sofia habang pinapanood ang paglayo ng mga pulis. Maaari nga bang tunay na makalimot ang isang pusong nasugatan ng husto? O ang bawat sugat na ito ay magsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay matatagpuan lamang sa gitna ng matinding pagdurusa? Huminga siya ng malalim habang ang sikat ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng ospital, nagbabadya ng isang bagong bukas na malaya sa anino ng nakaraan. Isang taon na ang lumipas mula nang huling pumatak ang ulan ng pighati sa buhay ni Sofia. Ang mansion sa Forbes Park, na dati ay tila isang malamig na bilangguan, ay puno na ngayon ng halimuyak ng mga sariwang sampagwita at ang masiglang awit ng mga ibon sa labas ng bintana. Ang mga nakapakong kahoy sa mga bintana ay matagal nang kinalas at ang bawat silid ay binuksan upang papasukin ang sikat ng araw na nagdadala ng bagong pag-asa. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Sofia sa isang puting bench. Pinapanood ang kanyang anak na si Victoria na dahan-dahang naglalakad sa damuhan. Ang bawat hakbang ng bata ay sinasabayan ng mahina at malutong na tawa. Isang tunog na tila musika sa pandinig ni Sofia na nagbubura sa lahat ng mapapait na alaala ng nakaraan. Ang kanyang muka ay wala na ang bakas ng kapaguran. Napalitan na ito ng isang uri ng kagandahan na nagmumula sa kailaliman ng isang pusong nakahanap ng kapayapaan. Victoria, dahan-dahan lang anak. Malamig na tawag ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng ganap na paghilom. Sa bawat sulyap niya kay Victoria, nakikita niya ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Ang kumpanya ng kanyang ama ay maunlad na sa ilalim ng kanyang pamumuno at ang tiwala ng mga board members ay muling nabuo dahil sa kanyang katapatan at talino. Hindi na siya ang Sofia na madaling malinlang. Siya ay isa ng reyna na marunong magtanggol sa kanyang kaharian. Lumapit si Attorney Julian sa kanya. Dala ang 2 baso ng malamig na iced tea. Ang abogado ay naging matalik niyang kaibigan at katuwang sa pag-aayos ng lahat ng gusot na iniwan ni Miguel. Nakatingin din si Julian kay Victoria ng may paghanga. Nabalitaan ko ang tungkol kay Miguel at Clarissa, Sofia.
Panimula ni Julian, ang boses ay seryoso ngunit kalmado. Ang hatol ay pinal na. 10 taong pagkakakulong para sa falsification at embezzlement. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Iniwan ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad dahil sa matinding kahihiyan. Huminga ng malalim si Sofia. Ang hiya na sinapit ng kanyang mga kaaway ay sapat na kabayaran para sa lahat ng luha at sakit na idinulot nila. Wala siyang nararamdamang galit, wala ring kagalakan sa kanilang paghihirap. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Napatawad mo na ba sila, Sofia? Tanong ni Julian habang nakatingin sa malayo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Julian. Sagot ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Victoria. Pinatawad ko sila para sa sarili ko, upang ang puso ko ay hindi na muling mabigatan ng puot. Pero ang pagkalimot, ibang usapan niyon. Ang mga pilat na iniwan nila ay mananatiling paalala na ako ay isang survivor. Dahan-dahang tumayo si Sofia at lumakad patungo sa gitna ng hardin, kung saan nakatirik ang isang maliit na altar para sa kanyang ama. Inilapag niya ang isang puting rosas sa paanan ng larawan ni Don Roberto. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng kanyang ama na nagsasabing proud ito sa kanya. Salamat, Papa. Pinrotektahan mo kami hanggang sa huli. Bulong niya sa hangin. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging dahilan ng pagkabulag. At ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagsisikap na bumangon mula sa pagkakalugmok. Ang bawat babae ay may kapangyarihang baguhin ang kanyang tadhana, basta't mayroon siyang tapang na harapin ang katotohanan. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong mansyon, kinuha ni Sofia si Victoria at binuhat ito ng mahigpit. Ang maliliit na kamay ng bata ay humawak sa kanyang pisngi, isang hawak na puno ng tiwala at kaligtasan. Handa na tayo, anak, wika ni Sofia habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay. Handa na tayong sumalubong sa bukas na wala ng anino ng kahapon. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng mansyon ay hindi na tunog ng isang bilangguan. Ito ay ang tunog ng isang tahanang handa nang lumikha ng mga bagong alaala. Mga alaalang puno ng katotohanan, dangal, at walang hanggang pagmamahal.